sa flood control fund scandal ay hindi pa nagagawa, para bang sa maraming nagdududa na ginagawa talaga ito para malihis yung ating atensyon doon sa main issues on corruption. Para ang mapag-usapan na naman si Senator Bato, si BP, si what you call this, former President Rodrigo Duterte, itong ICC, para mawala yung atensyon natin doon sa ating problema. Ano ating malaking problema? Itong talamak masyado na korupsyon na dapat may mga nakasuhan na, dapat may mga napreso na ngayon. So yun lang, pwede ako magkamali, yun lang ang aking opinion. Opo. Pero of course, yung ibang mga kaibigan natin, baka meron din silang salungat na opinion. Ginagalang naman natin. Opo, sir. Suotin natin yung sombrero po ninyo bilang law school dean, teaching our future lawyers po, dean, no? Itong ginawa ng OSG, ito ba yung lumilikha ng confusion sa justice system natin? Kasi alam naman natin din, nagre-rely tayo yung mga korte on stable and predictable institutional behavior. Kaya meron tayong mga precedents eh. Pero ito, sir, ibang nangyari. Anong tingin mo, sir? Yes, with due respect to the Solicitor General, no, kasama ko yan siya. Law Dean din yan si Darlene Berberabe. Yes, UP. At one time, meron nga kaming national convention ng mga UP. Kami pang dalawa yung napicturan, no? Nagkasabay kami sa pagdating at napicturan kami dun sa PALS National Convention. And she's highly intelligent. I respect her a lot, no? But in this case, itong nangyayari ngayon na parang may flip-flopping yung Solgen, no? Maybe that is her stand and maybe that is her way of expressing likewise the latest governmental intention or wish on the matter or policy on the matter, no? But it does not augur well to our system of laws because the office of the Solicitor General represents the government. It must have one voice and it must not have a flip-flopping voice. Otherwise, it would not contribute to the stability of our laws, to the clarity of our legal stands. Imagine in just a span of 6 to 8 months, mag-iba na ang stand ng Office of the Solicitor General. One can suspect, validly at that this new legal stance on the part of the Office of the Solicitor General may be a product of political pressure. So, of course, opinion ko lamang yan, pero sa mga nangyayari kasi ngayon, ay posible pong ganun ang nangyayari, no? Pero pwede rin ako magkamali. Yung argumento, sir, doon sa petition, no, ni former President Duterte, mukhang somehow nai-strengthen ng hakbang ng OSG yung binanggit po natin sa ating petition na yung pamahalaan nga is quietly cooperating with the ICC. Tapos meron yung mga real risk na lumalabas, tulad ngayon si Senator Bato, may mga banta na arestuhin siya ng International Criminal Court, attorney. Yes, and ano yan, dalawang levels of attack yan. Una, yung admissibility issue, no? Kasi may mga korte pa tayo ngayon. Functional yung ating mga korte, justice system natin, tingnan mo si Saldico, gusto nga nilang ipauwi dito. Ipauwi nila dito para to face the music kasi may mga korte tayo dito. Pero nakakatuwa, si Senator Bato, kailangan dakpin para isurrender doon sa ICC. Ganyan ka, ganyan ka contradicting yung stand ng ating gobyerno, no? And ang sa tingin ko kasi is kung mananatili ito, iba ang mensahe nito sa ating mga constituents, no? Sana magkaroon tayo ng tiwala sa ating justice system. Kung may kaso sila against kay Senator Bato de la Rosa, pwede naman sila mag-file sa ombudsman, haharapin namin. Kung meron silang mga witnesses, no, na who will prove that he was really guilty in executing the extrajudicial policy of the former president, sige, file ng kaso dito sa Pilipinas. Kasi nga, ay meron pa tayong working judicial system. Bakit natin siya ipapunta doon sa banyagang korte na hindi na nga tayo party doon? At saka pangalawa, yung issue on continued government cooperation, kung basahin mo yung OSG, wala silang sinasabi doon, parang silent sila, doon sa DOJ pronouncement that the DOJ is continually processing witnesses to be presented in the ICC against PRRD. So, yung pag-process ng DOJ ng mga witnesses to be presented to the ICC is proof of continued cooperation, which is already proscribed. Dapat bawal na yan kasi hindi na nga tayo parte sa ICC, sa Rome Statute. So, dito sa reply na ipafile namin, isa-cite namin yan na parang hindi ata na-mention yan or kung na-mention man ng Office of the Solicitor General, ay proof yan na may continued cooperation and therefore,
there is a judicial necessity, there is clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to sana na mag-grant yung aming TRO. Tsaka din, ang usaping batas ay hindi mo mailalayo sa usaping politika. Anong epekto nito, sir, sa political dynamics? Ngayon pong malapit na ang 2028 elections at yung, alam mo naman, sir, public opinion matters, political alliances nag-shift at napaka-politically charged and sensitive ang issue po ng ICC sa mayorya ng mga Pilipino. Yes, well, in a way, parang advantage ito kina Senator Bato or sa mga Duterte, no? Kasi parang nangyayari dito masyado tayong underdog, no? Tinatakot tayo na may warrant of arrest at of course, kung ikaw naman si Senator Bato de la Rosa, bakit ka sabog yung mensahe ng gobyerno, hindi mo alam kung may warrant nga ba o hindi mo nga alam kung anong magiging rights mo kung kunyari meron talagang warrant kasi wala pang IRR yung surrender aspect, no? Siyempre, you do not want to be arrested and you have to wait kung ano ba talaga ang pulisiya ng gobyerno. And ang nangyayari niyon sa mata ng taong bayan ay underdog tayo masyado, kawawa ang mga allied kay former President Rodrigo Duterte. And in a way, baka advantageous natin ito sa atin. Pero ang nangyayari naman, masyadong kawawa si Tatay Digong. Doon, nagkakasakit na sa what you call this, doon sa prisuhan. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi natin he is forced to make himself unavailable, no? Simply because of the fact na sabog nga ang mensahe ng gobyerno and ang nangyayari ngayon is sa mata ng taong bayan masyado tayong inaapi. And yung perception na yan may translate into votes in 2028 kasi ayaw ng mga Pilipino yung mapang-api at dumidepensa yung mga Pilipino doon sa mga inaapi. Sana, inshallah. Opo, sir, hindi naman sa pinapangunahan po natin ang Supreme Court, no. Pero itong tanong na to, for the sake lang, sir, for educational purposes only. Anong yung bang pag naaprubahan o kinatigan ng kataas-taasang hukuman yung prayer po natin, ito ba ay makakapagpabalik sa presidente sa Pilipinas? Kasi yun yung kasi ngayon, ang tingin ng taong bayan, Supreme Court na lang ang last bastion, no, ng batas. At pag pumanig yung Supreme Court na tinitingnan ng taong bayan bilang huling hantungan ng pag-asa na maibalik ang presidente, former president, ito may posible, attorney? Well, there is a possibility indeed. Kasi whatever decisions na ma-issue ng Supreme Court dito, ma-render ng Supreme Court, can actually be used as an additional argument in the ICC. Okay? Kunyari, mag-declare yung Korte Suprema na illegal yung pag-acquire ng jurisdiction kay what you call this, kay PRRD. Magagamit ito ng ating mga lawyer doon sa ICC kasi they may be able to use the Esmail case decided in South Africa and then as an additional argument dito din sa ating Korte Suprema sinabi na hindi sumunod sa Article 59 in relation with or in the alternative Article 89 of the Rome Statute, hindi na follow yung Article 8 ng Universal Declaration of Human Rights, hindi na follow yung Article 9 of the ICCPR, no? So, magagamit ito doon sa ICC. And besides, kung mag-rule yung Korte Suprema sa atin, posible din kasi na i-direct yung DOJ or DFA for that matter to make the necessary communication to the ICC, no? I-direct sila na maggawa kayo ng mga communication to the ICC and formally inform the ICC na mali yung pagproseso namin sa pagdakip kay PRRD. Hindi namin na-follow yung 1987 Constitution at saka Criminal Rules of Procedure namin. Hindi namin na-follow yung Article 59 or in the alternative Article 89. So, doon sa communication na iyon, it can be one of the basis of the ICC na baka sasabihin ng ICC, uy, mali pala talaga tayo. Ipauwi na natin ito kasi wala tayong jurisdiction dito. It is a possibility, a legal possibility. Opo, attorney, doon kung halimbawa, no, kasi sabi naman natin na sakaling magkaroon ng paborableng desisyon ang kampo ni FPRRD, tapos nagkaroon ng itong recently lang na desisyon na talagang flight risk para sa kanila, hindi ba siya ito magbabangga rin? Kasi hindi nila pinayagan na magkaroon ng interim release kasi nga doon sa mga pinupunto ng kampo ni FPRRD para sa kanila parang hindi mabigat, no? Kumbaga may banta pa rin na pwedeng magtago, pwedeng hindi na bumalik or tumakas dahil nga sa ano pa rin sinasabi nilang connection ganito ganyan na attorney, hindi ba siya ito magbabangga sakaling magkaroon naman ng paborableng desisyon diyan sa Korte Suprema na oy, ibalik niyo muna sa amin si former president, back to zero tayo, idaan natin sa tamang proseso, dadaan sa local courts natin dito at kung ano-ano pa, attorney?
Well, sa tingin ko hindi. Kasi ang issue kasi dito na pinag-uusapan natin ay issue on jurisdiction. As a matter of fact, it is still pending in the ICC. No? Yung na-resolve lamang ng appeals chamber is the issue on interim release, which by the way is interlocutory. Ha? Anong ibig sabihin yan? Hindi pa final po yun. No? Kung merong mga supervening events na mag-prove na si si PRRD ay malubha na talaga yung kanyang kalagayan, pwede na naman after 120 days or so mag-file ng panibagong motion yung defense na iba na talaga ang kalagayan ni Presidente Duterte, mag-file na naman ng interim release. Pero ang Oh, tama nga sinabi ni Atty. Turion. Talagang sabog-sabog na yung administrasyon ngayon. Yung mga ginagawa niya at ang batas na pinatutupad, talaga namang maka-question mo na. Kasi kitang-kita mo na kahit ng ordinaryong Pilipino, kita mo ng nagbebenta loan na eh. Sige pa rin. Kita mo tong ginagawa kay Senator Bato. Talagang ino-oppress siya. Ang galing pa ng scheme nila. Tinakot nila na kesyo may warrant of arrest na galing sa ICC. Di syempre, ikaw ba naman ayaw mong mapangalawahan si Pangulong Duterte na nandun sa ICC na ayaw pa uwiin dito, gusto dun litisin. Sino ba naman ang hindi magtatago? At wala talaga siyang choice. Pag nagtago siya, hindi siya magpapakita sa Senado, pwede nga naman siyang ma-suspend or matanggal kasi hindi siya makapagpakita. O di ba wala siyang choice? Hindi ba pang-o-oppress yun? Grabe. Samantalang to si Saldico na nagsalita, magmula nung nagsalita, ay gusto nila talagang pauwiin dito sa Pilipinas para harapin ang batas. Sinong uuwi dito alam mong mamamatay ka. Grabe. Nakakalula talaga yung dito. Nakakasuka na yung ginagawa ng administrasyon na to. Hindi na talaga tama. Diyos nang bahala sa kanila. Ang naman ng Panginoon naman righteous yan. Alam niya kung sino ang mga taong nang-o-oppress. At the end of the day, kailangan lang talaga nating panghawakan ng salita ng Diyos. Because He is our shepherd and our rock. Sabi nga sa Psalm 103 verse 6, the Lord performs righteous deeds and judgment for all who are oppressed. Kaya, siya ang magja-judge sa mga nang-o-oppress, sa mga righteous people. Maging kampante lang tayo. Nakakatakot nga yung sinabi dito sa book ng Isaiah chapter 49 verse 26. Sabi doon, I will feed your oppressors with their own flesh. Yun ang mangyayari sa mga nang-o-oppress. Sabi pa, and they will become drunk with their own blood as with sweet wine. And all flesh will know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the mighty one of Jacob. Kaya, ang Panginoon ay hindi natutulog, righteous siya. Pinarurusahan niya ang masasama. Kailangan lang nating manalig. Thank you guys for watching.